isang diwata. Sa isang makitid at hindi masyadong kilalang bundok ni Reha ay may isang napakagandang hardin. Ito ay tinatawag na hardin ng kabulakan. Punong-puno ito ng makukulay at magagandang bulaklak na kapag nasisilayan ng araw ay mas nagiging kaakit-akit ang kagandahan ng mga ito. Lahat ng mga bulaklak dito ay nakakakuha ng atensyon ng karamihan. Marami din ditong mga hayop katulad ng paru-paro, bubuyog, pusa, baboy, kambing, kabayo at iba pa. Ang pamilyang De La Cruz ay nakatira sa isang munting bahay. May isang anak na ang pangalan ay si Rosa. Si Rosa ay batang babae na mahilig mag-aral sa kanyang silid. At isa rin sa kanyang kahiligan ay mag-alaga ng kanyang hardin. Sa kanyang silid ay may maraming aklat na naglalaman ng ideya at kwento. Masaya ang kanyang pamilya. Saksi siya sa pagmamahala ng kanyang ama at ina. Sabay-sabay silang kumakain sa hapagkainan, umaga, tanghali at gabi. Sabay-sabay rin silang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Si Rosa ay may buo at masayang pamilya. Isang umaga, nang si Rosa ay nagising, siya ay may ngiti sa labi at nagagalak na umpisahan ang umaga na masaya. Siya ay nagluto ng kanilang umagahan at pagkatapos ay dali-daling pumunta sa kanyang hardin. Ngunit sa hindi kalayuan ay may natala siyang isang paru-paro. Kaya ito ay kanyang sinundan ng sinundan hanggang hindi niya namamalayan na palayo ng palayo na pala siya sa kanyang tahanan. Hanggang nakita niya ang mga magagandang bulaklak. Nilibot niya ang kanyang mga mata at pumitas ng isang bulaklak. Nang nakauwi na si Rosa sa kanilang tahanan, ay agad niyang itinanim ang nakuha niyang mga bulaklak. Masayang masaya si Rosa na palagi niyang nakikita ang mga bulaklak niya na laging namumukadkad. Isang araw, si Rosa ay nasa kanilang paaralan, nag-aaral at nagsisikap na mayroon siyang matutunan. Sa kabilang dako, may isang diwata na nagbabantay ng kanyang mahiwagang hardin upang hindi mapakialaman ng mga tao. Habang naglalakad pa uwi si Rosa, ay doon siya dumaan sa mahiwagang hardin ng kabulakan. Kukuha na sana siya nang biglang nagpakita ang isang diwata. Pinabalaan kita, Rosa. Huwag na huwag mong pipitasin ang anumang halaman o bulaklak sa harding ito. Kapag ito ay iyong ginawa, ikaw ay mapaparusahan. Nagulat si Rosa at hindi nakasagot. Sa sobrang gulat ay bigla siyang umalis. Habang siya ay naglalakad, ay hindi mawala-wala sa kanyang isip ang sinabi ng isang diwata. Ikaw ay mapaparusahan. Nang nakarating siya sa kanyang tahanan, ay agad naman siyang umalis. Sa sobrang tigas ng ulo ni Rosa, at ayaw niyang maniwala sa sinabi ng diwata, napagdesisyonan niyang bumalik sa hardin ng kabulakan. Itinatak ni Rosa sa kanyang isip na hindi naman totoo ang sinabi ng diwata. Pagdating niya sa hardin ay agad niyang pinitas ang isang bulaklak. Wow! Ang ganda-ganda naman ng bulaklak na ito! Nakita ito ng diwata at bigla siyang nagalit at nagsalita. Sinuway mo ang aking babala. Ngayon, paparusahan kita. Malalaman mo yan pagdating mo sa bahay mo. Galit na wika ng diwata. Umuwi si Rosa sa kanilang bahay. Habang siya ay nag-aaral, narinig niyang nag-aaway ang kanyang ama at ina. Ang kanilang sigawan ay parang kulog na nagpapagulo sa kanyang mundo. Ayoko manatili dito. Babae ka? Ikaw lagi ang nasusunod? Lalaki ka! Dapat sundin mo ako! Bahala ka! Bahala ka rin! Tumakbo si Rosa sa kanyang magandang hardin dahil ang hardin ang nagpapagaan ng sama ng kanyang loob. Hindi niya alam at maintindihan ang pinag-aawayan ng kanyang magulang, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan.
Umiyak siya ng umiyak at tinanong niya ang kanyang ina. Ina, ano bang pinag-aawayan niyo ni Ama? Ipinaliwanag ng kanyang ina sa kanya ang lahat-lahat. Malungkot ang dalawa na nag-uusap. Sa kabundukan, sa gitna ng kagubatan may isang kuneho na naglalakad-lakad hanggang ito ay tumalon sa malaking bato. At may isa ring tumatakbo na kuneho papalapit sa kanya. At silang dalawa ay nag-uusap. May babaeng papunta dito, naglalakad sa daan. Hindi pamilyar sa akin ang muka. Saan? Di ko matanaw. Basta papunta na siya sa kinaroroonan natin. Ayan na siya! Takbo! Ang babae na kanilang nakita ay si Rosa. Umalis si Rosa sa kanilang tahanan upang makapag-isip-isip. Habang siya ay naglalakad, ay malungkot ang kanyang muka. Sumasagi sa kanyang isipan ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Sa di kalayuan, ay natanaw ni Rosa ang isang napakaganda at malinis na ilog. Siya ay umupo sa gilid ng ilog at may nakita siyang isang palaka. Ito ay kanyang kinausap. Natigil ang kanyang pagsasalita dahil napaisip siya na di naman nagsasalita ang palaka. Kaya umuwi na lamang siya. Habang naglalakad si Rosa ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, kaya siya ay tumakbo ng mabilis. Nang nakarating si Rosa sa kanilang bahay ay biglang bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng kulog at kidlat. Nasira ang kanyang hardin, lalong-lalo na ang kanyang tinanim ng mga bulaklak. Umiyak siya ng umiyak. Habang umiiyak siya, ay narinig na naman niya ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Kinausap niya ang kanyang ina. Ang tanging tugon lamang ng kanyang ina, may kaunting problema lang kami ng iyong papa. Si Rosa ay malungkot na nag-iisip sa isang sulok. Ang pag-aaway ng kanyang ama at ina at ang kanyang mga sirang halaman. Ito na siguro ang parusa ng mahal na diwata. Dahil magulo pa rin sa kanilang bahay, napagdesisyonan niyang umalis at pumunta sa kanyang matalik na kaibigan na si Ana. Ikwinento ni Rosa ang lahat ng nangyari sa kanilang bahay. Mula sa parusa ng diwata, away ng kanilang pamilya at pagkasira ng kanilang tahanan. Pinayuhan ni Ana si Rosa na humingi ng tawad sa diwata. Kaya dali-daling umuwi si Rosa at agad namang pumunta sa hardin ng kabulakan. Alam mo ba kung ano ang parusa sa taong di marunong sumunod? Opo, tatawad po, di ko na uulitin pa. Wag mo nang uulitin dahil dyan, binabawi ko na ang parusa mo. Salamat, mahal na diwata. Nang nakauwi si Rosa, ay nakita niyang nag-uusap ang kanyang ina at ama. Hindi alam ni Rosa na ipinaghanda siya sa kanyang kaarawan. Ang hiling lamang ni Rosa ay maging maayos na ang lahat. Masayang masaya siya dahil ayos na ang kanyang ama at ina. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, kaya alam niya ang tungkol sa pagtatanim at pag-aalaga ng halaman. Inumpisahan nilang planuhin ang kanyang hardin. Nagtanim si Rosa at ang kanyang mga magulang ng mga bulaklak. Tuwang-tuwa si Rosa dahil bumalik na ulit sa magandang anyo ang kanyang hardin. Umalis si Rosa nang may ngiti sa labi at pumunta sa hardin ng kabulakan. Buong puso siyang nagpapasalamat sa mahal na diwata dahil nanumbalik na ang pagmamahal ng kanyang mga magulang sa isa't isa at maganda na ulit ang kanyang hardin. Salamat po, mahal na diwata! Umuwi si Rosa na masaya, dala-dala ang mga aral na kanyang natutunan. Para kay Rosa, hindi pa huli ang lahat. Dapat marunong tayong humingi ng tawad.
Sa ngayon, napapaisip si Rosa na ang importante para sa kanya ay ang pananatili na kagandahan ng kanyang mga bulaklak at ang pagpapanatili na pagkakaroon ng buong pamilya.